pasture. Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to the Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen. Sabi doon, no, pagpasok daw dito, dapat puno tayo ng pagpapasalamat sa Panginoon. Amen. So, yun po, dako tayo sa ating testimony part, 2 to 3 persons and 2 to 3 minutes each. Amen. So, open na po. At sino pong gustong mauna? Praise God. Talagang napakabuti ng Lord. Amen. Talagang ang dami kong yung i-testify sa Panginoon. Siguro simula July na pag-uwi ko hanggang sa pagbalik, talagang smooth yung aking travel na punta at pabalik ng Dubai. Nakakatuwa at then na talagang balik ko yung visa ko din. Andun ako sa Pilipinas, nire-renew rin yung visa ko. Kaya sabi ko at my age, hindi pa naman ako senior, but salamat. Gusto ko ng aking pinagtatrabahuhan. Kaya napakabuti ng Lord, pinamahan ako yung palakasan, yung at my age talagang andoon na yung lagi ako malusog, yung hindi talaga nagkakasakit, amen. Yung hindi pa naman yung nakakalimot sa mga gawain sa trabaho. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa isang taon na pinagkaloob ulit niya sa akin at sa parents ko, yun na bedridden, pero yung isip niya is napaka so namin kung ano yung kalalagyan niya at tanggap din naman niya. Kaya sabi niya, hopefully na we pray na pagbalik ulit niya ako next year ay buhay pa rin daw naman siya, sabi niya sa akin. Kaya sabi ko, Lord, sabi ko sa inay ko, manampalataya lang tayo sa Lord kasi maraming miracles yung ginagawa ng Lord sa buhay natin. Kaya sabi ko nga, talagang napakabuti ng Lord sa buhay namin, sa pamilya ko, sa ating lahat. So, yun lamang po, and to God be the glory. Kasi 3 minutes lang. Pasalamat lang ako kay Lord na inaabot talaga ako sa 60, no? Dahil sa limang atake, hindi ko naalaman na 5 atake na pala ako. So God is always remind me na yung binigay niya sa akin noon na malaking milagro yun talaga dahil sa 160 na atake ako doon ko nalaman ang lahat na yun pala 5 beses na ako inatake. So ngayon talagang laking milagro kasi yung mga ninuno kung lang sila, yung bata sila na nawala, inatake rin. So sa 3 beses lang, pero ako binigyan niyang 5. So thanks to God to kindness, So ito, malaki kong pasalamat kay Lord. Binigyan pa ako malaking blessing sa buhay. Dinagdagan pa niya ang taon ko. Thanks God. Amen. So, yun po yung mga benefits pag nagsaserve tayo kay Lord, di ba? Amen. So, sino pa pong gustong umabol? Mark? Ay. Papasalamat ako kay Lord kasi nakarating sila ni Pastor sa Marinduque kahit wala ako. Pero ginaguide ko pa rin yung asawa ko kasi mag-isa lang siya. Pero thank you Lord kasi
nakaraos din. Masaya ako kasi marami nagtatanong sa akin sa Marinduque, ate, kailan ba mauulit uli? Pupunta ba ulit sila ni Pastor? Sabi ko, hindi ko pa alam. Kasi kailangan pa i-settle yun. Kasi actually, mga nanggagaling po sila sa Dubai pa. So, siguro mapag-usapan pa yun kung kailan ulit. Gusto nilang magkaroon ng church doon. Kasi parang ngayon lang daw nila nararamdaman yung dahil hindi daw katulad talaga sa Katoliko. Kaya sabi ko, sige, sikapin kong kausapin sila ni Pastor kung ano man yung magiging Kaya, kahit nandito ako, sayang kasi hindi ko man inabot kasi nagbago yung schedule ko na mas nauna ako nakabalik dito. Kasi parating na yung mga amo ko, kaya nauna akong bumalik. So kahit puro bagyo man ang pinagdaanan ko doon sa Pilipinas, hindi man ako nakaalis, nasa loob lang ako ng bahay. Pero thanks God na natuloy pa rin yung crusade sa Marinduque. Yun lang. Thanks to very God. Amen. Sino pa po? Wala na ba? Wala na po? Sige, so ako na rin po. Gusto ko rin magpasalamat sa Panginoon na nakauwi kami ng Pinas. Pero biglaan at saka hindi siya bakasyon, di ba? Ayun, gusto ko lang pasalamat na sa Panginoon sa chance na magkakasama kaming lahat, buong pamilya. Pero yung papa namin yung nawala. Ang hirap talaga, no? Yung parang magkikita kayo lahat pero sa lamay lang, sa patay, gano'n, di ba? Doon lang nagkakasama yung buong pamilya. Ang hirap buuin ng pamilya, di ba? So, yun. Salamat sa buhay ng tatay ko, siyempre. Yun po. Yun. So, thank God sa chance na yun na mabuo kami kahit hindi buo na magkakasama lahat, kahit hindi na buhay yung isa. At least, nasa isang litrato kami minsan man lang sa buhay namin. So yun po, may announcement daw po tayo. May evangelism daw po ang men's ministry mamaya, 8 p.m. Ang meeting place is sa basketball court ng Jeffria. Amen. So isa pa po, sa mga gustong mag-join ng mga ministry natin sa multimedia, paki-contact si Mark, Brother Mark. Sa music team daw po si Pastora Mayan. Sa usher po si Ate Crisel. Amen. Saka sa tamborin po si Ate Maria. So yun po. So welcome po sa lahat. At tayo po tayong lahat at let's greet one another. Amen. Amen. Let us stand and greet one another. The holy hug and holy kiss.
Praise God! Nakamayan ba lahat? Ayan, praise God. Lahat ng mga malaya pumalakpak! Amen! Today, wala tayong ibang gagawin, kundi malaya tayong sumamba. Pumalakpak, sumaya sa presensya ng Panginoon. Amen! Praise God! Hallelujah!
under your love, Lord. Hinalaya mo, Panginoon, ang bawat isa. For you are our supernatural God. And you are giving us the supernatural love, Lord. Indeed, Lord, that you love us without conditions. You love us without limitations. You love us immeasurable. Your love for us is abounding. Your love is giving. Your love is forgiving. Your love is sacrificing, Lord, your Son, Jesus. And your mercy and your grace goes and on, Father. Mga kapatid, if you come here felt alone, abandoned, your morning, hayaan mo na maramdaman mo muli ang pag-ibig ng Panginoon. Na sa bawat pagbuka ng iyong mga labi, the love of the Lord is with you. Lord, salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming karumihan, patuloy mong niyayakap ang bawat isa. Patuloy mong niyayakap, O God. Inaakay, O Lord, upang ika'y masumpungan. Salamat sa pag-ibig na wagas. Salamat sa pag-ibig na walang kapintasan. As the prodigal son go and come back, naway maramdaman namin, Panginoon, ang pag-ibig mo, which is forgiving, which is full of acceptance, Lord Father. And while we were sinners, He demonstrated His love for us. He gave us His own begotten Son. That through Him we have freedom. The freedom that we are now experiencing, Lord. Salamat, Panginoon. Nothing in this world can compare to this awesome love that you poured out for us. Nothing
receive our praises, to receive all the glory, all the power, oh God, our strength, Lord. Lord, Ikaw ang nagdusa, oh God. Which should be us, Lord. You bore our curses, you bore our sin, so that we have the freedom, oh God, today. Lord, salamat sa buhay mo na sinakripisyo mo, Lord, on the cross. Indeed, Lord, that you hold, Panginoon ko, Lord, the keys of the heavens. Marapat lang, Panginoon, na ibalik namin lahat ng papuri. Pasasalamat, Lord. Lord, be exalted, Lord. Be glorified, oh Jesus. Let your glory be revealed, oh God, sa aming pong pagpupuri sa iyo. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. Now my life is yours. Now my life is yours, and I will sing of goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I'm set ablaze from your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on, let's sing out from our heart. For He is worthy to receive our praises and worship. Lord, Father, we exalt you. We exalt you. We exalt you. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, be exalted, oh Jesus, in the heaven. Let your glory fill this place, Lord. Pour out your spirit. Pour out your spirit. You are worthy. You are worthy, Lord. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name.
praises, oh God. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as the glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Lord, we lift the banner of your name in this place. Oh Jesus, for you are our rock eternal. You hold, Panginoon, Lord, our salvation. We glorify you, Lord. We magnify you, Jesus. We adore your holy name, for you deserve, oh Jesus. We lift, Lord, your name. We lift your name, for you are worthy to be praised. You are worthy. Your name is Jesus. Your name is Jesus. Your name is Jesus. Your name is Jesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Lord, we just bless you, Lord, Father, in our midst. Be exalted now in the heavens, as glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Lord, we choose to praise you, Lord, despite our circumstances, despite the condition of every heart and every life, Lord. We choose to magnify you, for you deserve, oh Lord. We choose to glorify you. We choose to praise you, for you deserve it, Lord. We enthrone you today, Lord, in your heavenly places, Lord. It's all about you. It's all about you, Lord. It's not about what we feel, but it's all about you, oh God. We entrust everything unto you, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Lord, as the elders bow down to you, we're going to bow down, Lord, for you deserve, oh God, Jesus. You deserve the praise. We bow down unto you, Lord. Worthy is your name. We bow down unto you, Lord. We cast our cares unto you, Lord. We cast our crowns unto you, Lord, Father. Indeed, Lord, that you are worthy to receive our praises, Lord, to receive our strength, oh God.
before you, Lord. But it is your grace alone, Lord Father, that this goes and on, Lord, that will enable us, Lord, to come in faith, to glorify you, to magnify you alone. Lord, we bring back all the glory, all the power, with thanksgiving in your Son Jesus alone. Amen and amen. Thank you, Lord, for today. We acknowledge your presence once again, Lord, in the midst of this worship service, Father God. Your name to be honored, Father. Hallelujah, Lord Jesus. Your name to be lifted high, oh God, in the name of Jesus. Because your name is worthy, Father. Your name alone is worthy, Lord Jesus. Your name alone is to be praised, oh God, Lord. Your name alone, Father, is to revere, oh God. Thank you for everyone, Lord Jesus, whom you have brought in this place today. You know everyone's purpose, Father. Heal their hearts, Lord. Whoever needed, Lord Jesus, to be healed, Lord. To mend their brokenness, oh God, Lord Jesus. And whoever is here, Lord, who wants salvation, Father, we lift them up to you, Father, in the name of Jesus. Hallelujah, oh God. Whoever is here, Father God, to honor your name, Father, we lift them up to you, oh God, Lord. Your name is worthy, Lord Jesus. You will be praised throughout this service, oh God, Lord. We thank you. We glorify your name alone. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Ayan, sige po. We can settle down ang mga upuan. One day magkakaroon tayo ng worship hall na hindi na i-fold ang upuan, hindi na i-unfold. Magkakaroon tayo ng worship hall na wala nang maistorbo. Ayan. Praise God. Praise God po. Yun ang talagang we desire that kind of worship hall. Ayan. Sige po, pwede pong uminom. We all know na hindi gumagana ang ating aircon. Ayan, pwede pong uminom. May malamig na tubig po tayo. You can refresh. Ayan, praise God. Marami pong spaces dito sa harap sa mga gustong umupo. Mamaya magtatanungan tayo, asa ng iba? Asa ng iyong kapatid? Praise God, parang ang tagal naming nawala. Ayan, parang ang tagal naming nawala. Parang may papatay-patay na tayo ng ilaw ngayon while we are worshiping. Parang bago yun sa akin Praise God. Ayan, and habang inaantay po natin yung iba, ako din po, ayoko munang mag-testify, parang hindi ko pa kaya. But rest assured, of course, I will testify. Amen? And salamat po sa mga nag-message sa amin. Sorry po, hindi ko na kayo ma-replyan isa-isa. Ayan, but I read them all. Sa mga nag-message po about sa condolences, salamat po ng marami. Sa aking mga kapatid din na nag-message sa tungkol sa ibang bagay, ayan. And sorry po, I really desire na magkaroon muna ng moment para sa aming ama. Yan. Kaya kami po ay hindi nakapag-reply. Ako po. Yan. So, glory to God, tayo pong lahat ay mag-settle.
Ang daming bakanting upuan. Parang ayaw ni Lord ng ganito. Ano? Saan yung iba? Dalawa lang yan. Ayan. Parang 100 ang pinagaling ni Lord. Wala pang 50 ang bumalik. Ayan. Naalala niyo yung ano na yun? Parable na yun? Didn't I heal 10 men? Why only one came back to praise the Lord? Ayan. Parang ganito yung nangyayari. Di ba 100 yung pinagaling kong taga JCKC? Bakit wala pang 50 tong nandito? Na nagsasacrifice sa kainitan. Glory to God. Okay na po kayo? Ayan, okay na po. Praise God. Marami pa pong upuan dito. But I really feel mas malamig nga po doon. Kaya siguro they preferred to be seated there. Ayan ang ating topic ngayon. At ang background natin ay olive trees. So, pag olive trees, feeling natin nasa Israel tayo, nasa Jerusalem. Ayan. So, imagine that place being so holy. Kaya kahit mainit, nagpupursige tayo, sobrang init ngayon. Ang aircon natin talagang totally out of service. Praise God. Parang mas mainit pa sa Pilipinas to ah. Ayan, ako po ay nakauwi sa Pilipinas. Out of a sudden. Ayan. Kagaya na sabi ng kapatid ko, first time namin magkakapatid na magsama-sama sa iisang flight. We used to go home, yung iba July, yung iba August. Whenever hindi kami umuwi na sabay-sabay, but this time in one plane, in one flight. Kaming tatlo ay nag-decide na mag-Emirates Airlines. So yung isa wala siyang choice kundi mag-Emirates din. So kaming apat ay nasa iisang flight ng Emirates. Ayan. Okay na po kayo? Parang ang daming tao sa kusina. Marami po kayo niluluto. Make sure na ano yan ha, masarap yan. So sobrang init tapos kailangan namin ng masarap na ulam. Joke lang po. Ayan, ang ating topic ngayong araw, warning. Ayan, warning. Ayan, pag warning sa Pilipinas, no, konti lang ang nakikinig pag nagwa-warning, lalo na pag may mga baha, nag-a-announce na yung kanilang mayor or ano ba yun, barangay captain, pero madami pa din matitigas ang ulo, no. Warning, lumikas na po kayo habang wala pang baha, habang okay pa yung level ng tubig. Di ba pinapalikas na tayo, no? Lumikas na kayo. Ayan. Okay na po ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, pay attention! Ayan. Mamaya na po ang ating chika-chika. Ayan. Praise God. Let us listen to the word of God. Kaya maraming napapahamak. Ito yung kulang. They do not pay attention to the warnings. Glory to God. Napapanood ko nga madalas sa news nung pagka yun nga, nagko-complain yung mga mayors, yung mga barangay captain, kasi during ng kanilang announcement ng warning, konti lang yung nakikinig. Tama, no? Tapos, pagka naka-level up na yung tubig, doon sila magpaparescue, which is too late. Kaya pag marinig natin ng word na warning, we should pay attention. Amen? Praise God. Hindi everyday na may preaching, although meron tayong Bible studies, pero iba pa rin pag sa service yung yung tinatawag natin na the word of God. Amen? So ang topic natin, warning. Sabi niya dyan, pay attention. Ayan. So imagine you are in Jerusalem, the holy land, the holy place. Amen? Imagine mo nakatabi mo ang Panginoon ngayon. Amen? Gagawa ba tayo ng extra activities? Ng extra movement? Siyempre hindi. Katabi mo si Lord eh. Glory to God. Kaya it says there, warning, pay attention. Ayan. Yun ang gusto ng ating Panginoon sa araw na ito. Amen? That we should pay attention. Kahapon lang po kami dumating na magkakapatid galing Pilipinas. Nung nakita ko yung mga kapalit ko, yung mga next na nakaschedule sa preaching, sina Pastor Ali at Pastora Beth. So I do not have any choice. Sabi ko kay Pastora Mean, I will stand. Duty ko to kay Lord. Amen? So after ng duty namin sa aming tatay, duty naman kay Lord. But there, of course, we never have
have forgotten the Lord. Napakasaya po, amen, but I will testify sa mga susunod na araw. Not this time, I am really emotionally drained. Ayan. Pero salamat sa lakas na binibigay ng Panginoon sa aming magkakapatid. Ayan, kasama ko po si Brother Jordan. Night duty po kami madalas doon. Night duty, day duty. Ang hirap po palang mamatayan. Akala ko pag namatay, okay na. Amen. Ang dami pa palang mga documents na kailangang ayusin. So, we are really physically drained din. And then, dire-diretso yung puyat. Wala talaga kaming proper na tulog. Siguro natutulog kami 3 hours a day. And then, kami ay hindi kasi namin ugali yung mag-reserve ng slot para sa libing, para sa ano ba yun? Para sa kabaong, 'di ba, yung mga sa memorial plan, blah blah blah. So it's not hindi ko yung duty. So on the spot inayos namin lahat. And take note, hindi po konti ang pera pala na magagastos pag namatayan. Seriously, hindi ako maniwala. Sabi ko, parang 500,000. You need 500,000 para magburol, parang nagmo-mourn ka na nga, double mourning. Kasi yung magagastos mo 500,000, talagang nagulat ako, hindi ako makapaniwala. But glory to God, na-settled namin lahat. And it was so peaceful, it was well organized. And yun po, yung susunod sa mga susunod na araw na po. Amen! Ayan, so tayo po ay susunod, pupunta sa next slide. Ay, hindi siya nag-ano dyan. 1 Corinthians 3:18 po yan. Bakit ganun? Sobrang linaw sa laptop ko. In 1 Corinthians 3:18, do not deceive yourselves. You think you are wise by... Parang ito ba yung una? Wait lang ha. You think you are wise by the standards of this age. You should become fools so that you may become wise. Ito sa 1 Corinthians chapter 8, nag-focus ako dito. Actually, and partially, na-word ko na siya sa Emmanuel, but very partial lang. And today, I want a bigger crowd na makarinig sa topic natin. Ayan. So, sa atin pong mga magulang na kagaya ko, amen, let us take care sa ating mga anak po, amen, so that we could avoid the noise. Ayan. Sabi niya John 1 Corinthians 3:18, do not deceive yourselves. You think you are wise by the standards of this age. You should become fools so that you may become wise. Ayan, praise God. So nakita natin sa chapter na ito na sinulat ni Paul, si Apostle Paul, nakita niya dito na itong mga taga-church ng Corinth, kahit na matatagal na silang Kristiyano, they are still acting like a baby Christians. Amen? Sa topic na ito, makikita natin na si Paul, nagagalit na siya. Gusto ko kayong kausapin. Yung tulad ng ang mga kausap ko ay matatanda ng Kristiyano. Pero, hindi pa kayo handa na mag-accept ng mga words na talagang solid na. Hanggang ngayon, umaasta pa rin kayong mga bata. Sabi ni Apostle Paul dito, ibibrief ko na lang siya. Hindi ko kayo masabihan ng mga solid na salita because you are still very sensitive. Amen? Praise God. Sabihin natin sa church na ito, sabi ko, nga Lord, kahit na matatagal ng Christians, talagang dumarating sa point na madami pa din talagang sensitive na Christians na sa konting issue sa church, sa buhay, talagang yun ang nagiging downfall nila. Amen? Pero sabi niya dyan, do not deceive yourselves. You think you are wise by the standards of this age. You should become fools so that you may become wise. Lalo na praise God, sa issue na to, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. The people here in Corinth Church, sila ay nagkakaroon ng division. One group, gusto lang nilang pakinggan si Peter. Another group, gusto lang nilang pakinggan, for example, si Pastor Ali. Another group, gusto lang nilang pakinggan si Pastora Marge. So, meron silang kanya-kanyang iniidolo na leaders. Glory to God. This is the issue in the Church of Corinth. Sa Greece po itong Corinth, isang lugar sa Greece. So, ang problema ng mga tao dito, may kanya-kanya silang favorite na leaders. At eto, ang ayaw
ayaw na ayaw ni Paul. And this way, you are still acting like a child, sabi ni Paul. Ikaw ang gusto mo si Peter, ikaw naman ang gusto mo si John. Glory to God. Amen. Ikaw naman ang gusto mo si Luke, si Dr. Luke. Parang division siya. Kanya-kanya kayo ng favorite. Ino-honor ba yun ni Lord? No. Glory to God. That's why today I want everyone to be reminded na sa church ng Panginoon na JCKC, we should stop idolizing someone. We should stop idolizing your leader. Kasi pag sa kanya ka nakatuon, when he or she will fall down, magiging downfall mo din yun. Glory to God. That's why the Lord is reminding us na huwag tayong magkaroon ng favoritism. Amen? Praise God. Ay, kay Pastora Mean lang ako susunod. Kasi mahinhin siyang magsalita. Ay, pag hindi si Pastor Jimmy ang cooking, ayokong pumunta sa church. Hindi masarap yung ibang group na magluto. Pag lang amba, doon lang ako a-attend. Ganun, no? Pag hindi si Pastor Ali ang preacher, ayokong mag-attend. Ayoko nung ibang pastors. Nakikita niyo po, no? You are idolizing someone. Nagfo-fall na siya into idolatry, which is the Lord hates. I think only one ang bago, no? Praise God. So, at least ngayon, nasasabi na natin kay sister, no? Praise God. Na idolatry is a sin in the eyes of man, in the eyes of God. Glory to God. Sabi nga, no, dito, ang problema, kanya-kanya sila ng favorite na leaders. Dito sa Church of Corinth, may pinagkaiba ba to sa ibang churches? Wala. The same. Kaya nire-remind tayo today that we should stop idolizing someone. That we should stop idolizing your leaders. Amen? We are all human. Kami ay human katulad din ninyo. Kami ay workers katulad din ninyo. Glory to God. Perhaps we just need a respect. But we do not need to be idolized. Ako, ayokong ina-idolize. Because nagiging cause ako na nagkakasala ka, kapatid. So, do not idolize me. Ayoko. Glory to God. Kasi ikaw na nagkakasala, ako yung accessory. Why you are sinning to God? Kaya kailangan maging equal tayo